Pinupunto kasi ng Malacanang dahil pa rin po dito sa corruption issues ay yung mga priority bills. At kasama dyan sa priority bills na yan, yung Independent People's Commission na naglalayo na i-institutionalize itong Independent Commission for Infrastructure and at the same time palakasin yung ICI. Pero ang concern dito ng Malacanang, sana ma-make sure na hindi mag-overlap yung mandato nitong IPC at saka ng Ombudsman. Kasi baka maya pare-pareho rin sila ng mandate. And alam din po natin na kasama rin dyan sa pinapa-prioritize yun pang anti-dynasty bill at saka ito pong party list system reform bill. Kasi paalala lang natin before that playback may iba-ibang antas ng pagtatag sa isang bill meron yung isang level na kapag ganun yung pagkatag mo sa kanya, diretso sa plenary. Yeah. Diba? May iba, sabihin lang na ano siya, ano nga ba yung parang sabihin lang na parang gusto ko to. So parang dadaan pa rin sa natural progression niya. Yes. Hindi siya magkakaroon ng shortcut. Pero kapag certified as urgent, yun yung may diretso. shortcut. Kasi Shortcut urgent to ano talaga. yun. Like, halimbawa, nagamit yata yun ng panahon ng pandemya. Yeah. Oh, yes. Na kinailangan pumunta ng mga mambabatas diretso sa plenaryo. Ganon. Pero may paliwanag po ang Malacanang kung bakit sa pagkakataong ito, yung 4 na bills ay sinabi lang ni Presidente na priority pero hindi sinertify as urgent. So, ano yung depensa? Yan. Pakinggan po natin yung sinabi ni Yuse Castro. Po, ito ay Congress at executive na priority bills. Malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po, kailan kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo.